balikan niyo yung mga sagot nyo. Kung parang namadali kayo, hindi kayo na sure, pwede siya balikan. Sige, pwede kayo maghiwalay-walay. Meron kayong ni no, pero yes. Ihiwalay-walay kayo, tapos balikan niyo yung mga sagot nyo. Huwag niyo papakita sa katabi. Kasi yan ay personal mong sagot. At yung mga yan ay isusuko mo na yan. Kaya mo siya sinulat dyan, kaya ka nag-yes, kaya ka nag-no. Kasi isusuko mo na siya. And later on, may gagawin tayo sa mga pamilya. Kaya, you should be honest sa mga sagot na nilagay mo. Yung totoo lang, sa totoo lang tayo. Walang kopyahan. Walang kopyahan. Bawal daw yung front. Okay na? Sure na kayo sa mga sagot niyo? Final answer na yan. Pero pwede niyo pa rin siya balikan habang hindi pa tayo natatapos. So, lahat ng feeling mo nagawa mo, nagyan mo sa list. Sige pa, or ano, alalahatin na baka meron. Kailangan natin isuko lahat yan. Kaya ba, ano nga to ginagawa natin? Ano nga to? Spiritual makeover. Pag makeover, dapat ba the same pa rin yung metallics kanina? Hindi na po. Dapat pagkatapos nito ang fresh. Parang walang problema. Ganun dapat yung mukha natin, di ba? So, kanina, nalaman natin na meron palang iba-ibang klase ng scene. Merong ano? Sige, recap tayo. Dapat, kung nakikinig kayo. Meron tayong anong klase ng scene? Daw. Yung mga klase ng scene, meron tayo regional scene, meron ano daw yung sabi ni Pastor Daw? Meron? Mark, anong meron? Meron tayong practical scene at meron tayong spiritual scene. So, ngayon, sa dami ng klase ng scene na yun, alam mo na ba na makasalanan ka? Aware ka naman. Aware ka. At maliban dun sa mga nalaman natin na tayo yung makasalanan, ano daw? Si Satan? Ano daw si Satan? Stronger than you. Stronger than us. So, anong laban mo kay Satan? Anong laban natin kay Satan? So, the moment na nagkaroon ka ng nagkaroon ka ng kasalanan, the moment na nagkaroon ng kasalanan, which is the original sin, then nagkaroon ka ng personal mong kasalanan, the practical and the spiritual sin, ibig sabihin, ikaw ay nakakulong. Alam niyo na ba yun, na nakakulong kayo? Because of that sin. So, yung mga pininapan natin kanina, yung yes and no tayo. Hindi ako naniniwala na hindi kayo nakapag-try ng spirit of the dust. Spirit of the coin. Hindi? Never? Pero yung yung 10,000 spirits come to me. Hindi? Sure? Diba? Pero minsan, sumasama tayo sa kwentuhang nakakatakot. So because of that, we are practicing sin.
sin. And because of that, nagiging nakakulong tayo to sin. So, bawat isa sa atin may mga personal na kasalanan. Ang lahat tayo na nakaranas na magkaroon ng kasalanan. That's why, yung next topic natin is about ayaw, So, ayun. So, before tayo pumunta or proceed sa next topic natin, medyo nakuhulaan nyo na ba kung ano yung next? O, syempre may papit kayo eh. Alam niyo na yun, di ba? Pero, mas lalalimin natin kung ano ba yung nandiyan. And what is the importance of topic na to dun sa mga nauna. Kasi, the moment alam na natin na tayo yung kasalanan, the original, practical, and spiritual sin, alam na natin na mas malakas si Satan sa atin. Pero ano na next? Ano na gagawin natin? This is now yung action legal. So, hindi naman pwede si God ang gumawa sa'yo, pero hindi ka niya poprotektahan, hindi ba? Hindi naman yung pwede. Pwede na ba? Wala, ayaw. Okay, na lang ang next. Ayan. So, yung next topic is about liberation. Hindi ito yung liberated na ano ha? Iba yun. So, ano daw yung ibig sabihin ng liberation? Ano kaya yung ibig sabihin ng liberation? Liberation is the act of the act of setting someone, hindi no one ha, it's someone. Pag sinabing someone, ano ibig sabihin nun? May tao. Or my object. Setting someone free from imprisonment, slavery, oppression. So, kaya natin siya pinag-uusapan kasi now lang we know na makasalanan ka at nakakulong ka. Ito na yung time na makakalaya ka na. Gusto mo na bang makalaya? Ayaw mo na ng P na t-shirt. Gusto mo na ng F na t-shirt, no? So, dito sa pag-aaralan natin, we will know paano tayo nakalaya. Kasi, yung slavery, sinabi ko, ay ate, bakit may slavery? Hindi ko naman nararamdaman na, alipin ako. But, if meron kang kasalanan, alam mo sa sarili mo na kasalanan mo, and still ginagawa mo pa rin siya, alipin ka ng kasalanan mo. Oppression. Ano yung oppression? Yung parang pag-oppress, kasi kanalo yung oppression, pag-aan sa'yo, pagpipigil, sa'yo parang nasa gitna ka, tapos ginagalan ka. So, yung parang pinipigilan ka dun sa mga dapat mong gawin. So, yung mga kasalanan sometimes parang pagka nakakagawa ka ng kasalanan, ay parang ayoko na muna magsimba kasi ang dapat kong nagawa ko siya. Ngayong linggo na ito, parang mayroon tayo sa nagsinungaling kay mama. Ayoko na lang. So, nako-oppress ka yung sin na about sa nagsisinungaling. Kaya, hindi napipigilan ka to attend or to know more Christ. Diba? And, sabi dyan, through God's grace, pwede niyo isulat. So, sa number 1 natin, through God's grace. So, na-liberate tayo, na-free tayo from sin because of God's grace. Not because mabait ka, not because matulungin ka, but because of God's grace. Kasi mabuti ang Diyos.
Hindi dahil mabuti ka. Pagkamaling English. Parang narinig ko kanina, sabi ni Pastor Jao, yung tinitignan, di ba pag ikaw, titignan mo na yung hindi yung tao yung kasalanan, kundi yung tao yung may dalang kasalanan. So, si God, alam niyang makasalanan tayo, pero hindi siya tumitingin sa'yo personal. Kasi kung ikaw ang titignan niya personal, hindi ka na patatawarin. Because you alone is mukhang kasalanan. But because God is good, hindi ka na tinitignan as you. Tinitignan niya yung mga nagawa mo mali. And dahil na nakita niya na hindi mo kaya, mahina ka, nakita niya na kailangan mo ng tulong. Hindi ikaw yung kaaway, kung hindi yung kasalanan. That's why God is good. Diba? Kita niyo ba? Piling kasi natin, di ba, pag may nagkamali sa ating tao, may nakaaway tayo, ayoko na siya makita. Ayoko na talaga siya, sabi nga ni Pastor Jado, ayoko na siya maamoy. Ganun yung nangyayari eh. Pero, pag titignan mo yung nagawa niya, at bukas naging mabuti siya sa'yo, kung yung ginawa lang niya yung tinignan mo, mapapatawad mo siya. Pero kahit anong gawin niyang mabuti, kung yung unang kasalanan na gawa niya sa'yo, yun pa rin yung tinitignan mo. Dahil tinitignan mo na siya as kasalanan, yung tao alone, hindi mo na siya mapapatawad. Kahit marami na siyang gawin tama. So, sabi diyan, sa Roma 5:15. So, meron kayo dyan, pero English version yan. Dito kasi Tagalog. Sabi diyan, at hindi tayo binibigo ng pag-asa nito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So, alam niyo naman yung story, di ba, na si Jesus Christ, pumunta siya dito, then to save us, and then pumunta siya ng heaven, bumalik siya sa Father, and then iniwan niya yung Holy Spirit. That's why we have God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, yung kasama natin as of the moment is the God of the Holy Spirit. So, kaya, yan. So, pinagkaloob sa atin na Espiritu Santo. And then, next po. Next is the 1 Peter 5. Yan ba yun? Wait lang. Pero yan, ito muna. So, sabi dyan, yung grace, meron siyang acronym. God's riches at Christ's expense. So, kailangan ni Jesus sakripisyo yung buhay niya for us to be saved. Kasi alam niyo ba yung kwento niya? Kung bakit si Jesus yung nag-sacrifice? Kasi ang sabi ni Satan, kasi nga powerful si Satan, at ano siya, nanubuto siya. So sabi ni Satan, para mapatawad, nagkaroon silang kasunduan, para mapatawad sa kasalanan, kailangan mamatay. And the moment na hinahin nila Eva at Adam yung prutas, doon na nagkaroon ng end yung life ng tao. So dapat hindi naman talaga tayo mamamatay, forever tayo masama ni God, but dahil nagkaroon tayo ng original sin, yun yung kabayaran ng kasalanan. And kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, so lahat tayo mamamatay. Kailangan mamatay ka para sa sarili mo kasalanan. And yung kamatayan na yun is about the spiritual death. Hindi yung yung body mo, kasi that is a way for you to be with God. Yung kamatayan mo physical. So that is a way for you to be with God. Kasi yung earth na ngayon na nandito tayo, it's territory ni Satan. So for us to be with God, we need to die physically.
But the death that sinave or ginamit ni Jesus for us to be saved is the spiritual death. Na dahil doon, kaya nating hindi na mamatay. So, yung moment na sinacrifice ni Jesus yung buhay niya sa cross for you, binigyan ka niya ng second chance to change. And sabi dyan, sa 1 Peter 5, dito ang sabi. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan. Katatagan at lakas ng loob. At isang pundasyong di matitinag, siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama si Kristo. So ngayon, kasi from the moment na sinanggap mo na si Jesus Christ sa buhay mo as your Lord and Savior, nagkakaroon ka ng ang tawag dyan, nagkakaroon ka na parang na titiis ka dito sa earth kasi nga makasalanan na yung mundo eh. So, parang kailangan mo kasi i-separate yung sarili mo from others. May mga pagkakataong huhusgahan ka nila, titignan nila na, ay, bakit ka nagsisimba? Ano ka, banal ka ba? Diba? Yung parang gano'n na nasi-separate ka kasi from sin and from evil. So, dahil doon, ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa atin ng kagalingan, katatagan. So, habang nandito pa tayo, pinoprotektahan na tayo ng Lord. So, mga ilang taon na ba kayo? 18 ang pinakamatanda? 16? 12? Tama ba? 30? So, malayo pa yung lalanggalin nyo at magkakaroon kayo ng mas mabigat na problema kaysa sa school. Pero, si Lord, nandiyan siya lagi for you. And, sabi dyan, ang lugar na Lord tumawag sa inyo upang makibahagi. Bakit kayo? Kalimutin ka. Makibahagi kayo sa kanya walang hanggang kaluwalhatian. At pagdating ng araw, pag napagpagpayan mo na, sasabihin sa'yo ng Diyos, anak, job, well done. Sino gusto makahalin ng job, well done? Diba? Hindi sinabi niya, hindi yung pagkakaharap sa kanya, sino ka? Gusto niyo ba yun? Makukarap ka kay Lord, nasabihin sa'yo, sino ka? Hindi ka taga dito, baba ka. Doon sa apoy. Gusto ba natin yun? Diba? Kaya gusto natin marinig. Pagka nandun na tayo sa moment na nakaharap na natin si Lord, ang sasabihin niya sa akin, job, well done. Sasabihin niya sa'yo, job, well done. Kasi nagawa mo yung mga bagay na hindi niya. Di ba? And then, bakit bumalik? Bakit nawala na? Ba't nawala yung ibang slides? Ayun. Pero ang next dyan is through... Hindi ba na-save? Ayun. Sige, ansin na lang natin. So, yung next dyan, yung number 2, di ba? Tapos tayo sa number 1, napalaya tayo because of Christ's love. Kasi mahal na niya. At yung una, dahil mabuti siya, yung pangalawa, dahil mahal niya. Di ba ang mga magulang natin, sa kanila tayo nanggaling? Diba? Sa nanay natin, lalo na ang nanay natin, sa kanya tayo lumabas, diba? Kasi hindi naman yung tatay naman, diba? Nakadadaan, diba? So, yung nanay natin, diba, pinanganak niya tayo. Tapos, yung sinasabi nila na hindi
mapapantayan ng kahit na sino yung pagmamahal sa'yo ng magulang mo. Ganun din, pagaling kay Lord. Kasi sa kanya tayo nanggaling. Siya yung gumawa sa akin. Hindi si Satan yung gumawa sa'yo, ha? Baka, sabi mo, ay, galing ako kay ano. So, sino gumawa sa akin? Si Lord. Si Lord yung gumawa sa akin. So, because siya yung gumawa sa atin, nagkaroon ng love. Unconditional love. From Lord. From Christ. So, sabi dito sa Romans 8, 38 to 39, ewan ko na nandiyan mo. Hindi ko nandiyan. Pinaka-release tayo. Sabi yan, sapagkat natitiyak ko, walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alimang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ikaw, Pearlie, kaya mo mamatay para kay Ashley? Kaya mo? Hindi. Ikaw, Mark. Hindi. Alex, kaya mo mamatay para kay Mark? Kahit kapatid mo, di ba? Magkapatid kayo. Pero parang hindi mo makita yung sarili mo, isasakripisyo mo yung sarili mo para sa kanya. Pero si Lord, si Jesus Christ, yung pagmamahal niya sa iyo, grabe. Kasi sinacrifice niya, hindi lang yung buhay niya, but His throne. Kapantay siya ng Diyos eh. Nasa langit siya eh. Pero pinili niya maging magkatawang tao para lang maligtas ka. Diba? So, yung love, kahit magulang mo, hindi nila gugustuhin mamatay sila. Diba? Oo, siguro may mga paganda na sa sitwasyon, pero mag-hesitate yan eh. Na parang, ay, ano ba? Tutuloy ko ba? Parang gano'n, di ba? Magkakaroon ng hesitation. Pero si Lord, hindi siya nagkaroon ng hesitation to save us. To save you. Kasi, kung walang naman ang gamit, lahat tayo nasa ito. Kung hindi niya yung ginawa. So, panoorin natin, aalalahanin lang natin, para naman maintindihan ninyo kung paano sinakripisyo ni Jesus yung buhay niya para sa iyo. Kasi sino ka ba? Para i-save niya. Diba? So, aalalahanin natin how He sacrificed Himself para iligtas ka. Dahil mahal ka niya at dahil mamit siya. Opo. Ako na, ako. Ano mo muna? Ano mo muna? Sige, palakas ako.